nyo rin sa sarili ninyo, no? Ayun. Okay. Sige. Okay. 7. Si David. Okay. Good. Medyo okay na sa ano tayo. Borderline pa tayo. Okay. Share nyo naman yung mga self-care activities na ginagawa nyo dyan para maging stable, maging okay tayo, no? Kailangan natin mag-self-care at self-love. So, so much for that. Sige. Hintayin ko pa yung iba. Tagal ninyo ha, tagal ng mga iba dyan para mag-start na talaga tayo. Okay, let's just wait for others to enter. Tell them please to enter. This is quite important. Baka di ko kasi ma-record, no? Para isahang ano natin, discuss natin. Tell them to enter the class. Sige. Okay. Naka-record na ba yung aking OBS? Okay, nag-record na siya. Sige. So much for that. Again, good morning everyone. Before we start, no, again, reminding you all to answer the formative assessments online. So yun lang yung mga pwede nyong sagutan. If you are absent face-to-face, I'm very sorry I cannot give you an extra or a special form of quiz or assessment for that. Just go with the online. Doon na lang kayo bumawi kung absent kayo para may grade kayo sa formative. Remember, 60-40 tayo. Yeah, 60-40. No, 40% si formative, 60% naman si summative. So, your attendance, your presence during those quizzes natin is quite important. So, later na yung mga questions ha. I want you to use your microphone later para matanong yung mga questions ninyo, no? So, hinay-hinayin ko lang para hindi tayo ma-overwhelm, no, sa mga information. So, I decided, since it's already the second theories of personality, mas magiging meaningful siya kung may application na tayo. So, I decided to give you this assessment. So, I think open naman siya, no? Review lang natin. Okay. So, can you see my screen? Hello? Hindi pa ba nakikita yung screen ko? Gamit tayo ng mic class, no? Hindi ko kayo makita yung mga chats ninyo. Hindi po makita. Ayan po, sir. Ayan na, okay. Ayan. Sige, start tayo ha. Okay, so, this will be your summative assessment. So, punta na tayo sa application part, no? This is already available in your Canvas course. So, the summative assessment is a case study. Okay, you're going to create a case in regards, of course, to the trait and dispositional theories of personality. So, the instructions is, you could actually work by 4. Maximum yung 5 members lang tayo dito. But you could work solo or individually. Pwede rin by pair, pwede rin trio. Kayo bahala. Okay? So, you had to choose a real-life individual. So, hihanap kayo, mag-iisip kayo ng isang ka-worth it din naman na pag-aralan, no? Psych majors kayo, no? It can be an artist, a celebrity, a political leader, an influencer, athlete, or someone that is featured in a documentary. Let's say may mga special cases, no? Maraming mga tao na fini-feature sa sa mga documentary, no? Like sila Phineas Gage, yung mga ganon, no? Marami. Ano pa ba mga example? Taylor Swift, mga ganyan. Ano pa ba mga example ng mga ka-worth it din na pag-usapan, no? Pwedeng local, pwede ring international. So, sa local, hanap kayo ng mga tao na, isang tao lang na pwede ninyong i-investigate. So, syempre, aalamin nyo yung buhay nila, yung childhood nila, yung present na, pinagdadaanan or present life nila, pati yung mga future goals nila, no? So, in other words, talagang i-investigate niyo yung taong ito. So, you will use trait and dispositional theories of personality and analyze this person's behavior, characteristics, and life experiences. So, pupunta kayo sa past niya, no? Past life, from childhood up until sa lumalaki at
up until sa tumatanda siya. So, class, magandang activity to be honest, no? Hindi siya boring. Kasi, no? Nakaka-apply na talaga tayo kung ano talagang dapat ninyong gawin sa future, no? Yun naman din talaga yung purpose ng psychology, para maintindihan natin yung ibang tao. Hindi na lang basta theoretical. Nandito na tayo sa practical, no? Your task is to create a written case study that integrates theory with real-life application. So be sure to use credible sources like from interviews, articles, documentaries, biographies, no? Or yung mga sinabi ng taong yon during an interview, yung mga statements, no? Or mga credible newses. So, base your investigation only on objective and factual data, no? Importante 'yon kasi alam ko maraming mga chismis na hindi naman talaga siya accurate, no? So, umiwas tayo dun sa mga hindi accurate na information. So, it could be public statements and life stories, not just on gossips or rumors. So, I know, matatanda na kayo, marunong na rin kayong kumilatis kung ano ba talaga yung dapat na sabihin sa person na to. Wag lang masyado tayong mag-focus dun sa mga chismis, no? Provide disclaimer on your subjective impression for the individual. So, ayun. Syempre, may limitation yung investigation ninyo, yung paggawa ninyo ng ganitong case study. May disclaimer lang din. Kumbaga, kailangan nyo ring state yung limitations, kung ano yung hindi or kung ano yung mga masasabi ninyong limitations, kuha nyo lang. So, disclaimer lang, kahit ilagay nyo siya sa part kung asan siya dapat ilagay, no? Let's say after the case study or yung mismong interpretation. Kasi lahat din naman to very subjective, yung mga narratives, no? Subjective din naman. So, tayo gumagawa lang tayo ng psychological picture ng individual. Okay? Sige. Okay. Sige. Before ako mag-proceed dun sa mga questions muna tayo. Itong part na to lang ha, yung sa instructions. Use your microphone. Hindi ko kayo mabasa pa minsan yung mga messages nyo. Violent reactions. Are there any objections? Okay, give me a heart kung kaya ninyong gawin to. Kung enjoy siya, class. Honestly, enjoy to gawin, no? Kasi kayo din naman din bahala. Hindi ko kayo ililimit ng mga tao kung sinong gusto nyong gamitin. Or I mean, not gamitin, but gusto nyong i-investigate, no? Na subject. Basta, hindi siya fictional. Okay? Hindi siya yung character sa Netflix or sa anime. Kailangan talaga real life yung pinag-i-investigate natin. Okay? So, later na yung mga chika sa groups, mamaya na yan. Makinig muna dito ha. Mamaya na yung mga chat with your classmates. Alam ko you're very excited. Mamaya na muna chismisan with your classmates dyan. Okay? So, balik tayo. Okay. Asa na ba ako? Ako ay nawawala na. Okay. Yan, case, study, structure, or format. So, for your information, ito lang din, no? I just stated here the parts. So, it should be composed of introduction, 2 to 3 paragraphs that identify the person you're analyzing. So, you provide a brief background, yung profession, no, achievements ng taong yon, or it could also be yung childhood ng person, growing up, what family he is from, born and raised, yung mga ganon. Yung background niya talaga, yung socio-demographic profile niya. So, hindi lang ito, no? Again, you can explore for more of his childhood, sa past experiences, what type of family siya galing, no? You also point out kung ano siya ngayon, no? Anong ginagawa niya ngayon? Ano yung life niya ngayon? May family ba siya? May work ba siya? And state why you choose this individual. So, in the last paragraph, you had to justify bakit siya karapat-dapat na i-investigate. What makes it interesting? Parang research lang din, no? Bakit worth it din naman na pag-aralan nyo yung buhay ng person na yon. Okay. Yon ha. Next, personality profile. So, well, depende din naman to sa inyo, no, kung gaano kahaba. Describe the individual's observed traits, habits, and behavioral tendencies. So, i-describe niyo yung mga overt behaviors,
Let's say you could use specific examples from interviews, public action, social media presence, ganyan. So, based sa lahat ng mga pinag-aralan pa nating theories from Psi 111 to Psi 121, di-describe niyo yung mga traits, yung ginagawa ng person na to, yung tendencies niya, if meron siyang mental health problems, no, if meron siyang mga disorders, may tendency siyang maging aggressive, ganon, may tendency siyang maging depressed, ganyan. So, yung mga typical traits and yung habits ng taong to. Parang personality profile lang din siya, no? How do you see that person? So, yun. You could also use specific example just to justify, no? May mga nagawa ba siyang before, mga issue or mga tawag niyan na mga scandals before, ganyan, or may mga nagawa ba siya before na crime or whatsoever. So, use specific example para kahit paano ma-contextualize ninyo yung ilalagay nyo dito. Okay, now, this is the important part, application of theories. So, these 4 theories, Allport, Cattell, Eysenck, and the Big Five Ocean. So, you try to identify the cardinal and central traits by specifying ano yung traits niya na naging cardinal, kung meron, central, and secondary traits. So, i-explain nyo rin, no, comprehensively kung ano yung mga naging traits din niya. And another is relate the person's trait to some of Cattell's factor. Yung 16PF, pag-aaralan nyo yun, ano kaya yung mataas sa person na yun based in your observation, based on your evaluation. So, from the 16PFs, ano yung mga matataas na personality factors. Next, Eysenck-Spen model. So, ito naman, yung factors ng psychoticism, extroversion, and neuroticism, i-evaluate nyo rin kung asan yung person na yun. Mataas ba siya dito? Mababa ba yung ganyan niya, no? Mataas ba yung kanyang neuroticism? So, by observing the person, no, from that point of view, so, basically, magkakaroon kayo ng impressions. Again, impressions lang to ha. Hindi tayo nag-judge. Ito lang yung tingin natin based on observable and yung data na nagagather natin. Big Five. Ito naman, rate the person's openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, and neuroticism. It's good that you use like, the person might have high openness because, no, which means that he is more likely to be open to new ideas, to be more creative rather than being rigid. He seemed to have low conscientiousness because there are tendencies wherein that person has been ganito ganyan, no? Medyo he's not goal-oriented, he lacks discipline. The person has high extroversion as seen that he is very active to social events, something like that. Which means that, ganon, oo. So, after nyong i-explain bakit ganon yung judgment ninyo, may interpretation, which means that yung ganon ha, hindi tayo yung ginagawa kasi natin sa mga psych reports, no? We use mga words na hindi talaga, alam nyo yun, may a little bit of alinlangan, hindi naman alinlangan yung term, but hindi talaga yung totally ito ka talaga. You use yung mga might, could have, possibly, no? Ganon. Gumamit kayo ng mga ganong mga terms, hindi natin sila kailangang sabihin na ganun talaga sila agad-agad directly. Parang tendencies lang, no? There are it indicates that he might have strong tendencies to be ganyan, no? Ganun yung pagsusulat, no, sa mga psych reports, okay? Next, case analysis. Ito naman medyo heavy part din to, and insights. So you will discuss how these traits may have influenced your personal life, your career, relationships, or public image. So, ganun, no? I-relate nyo na, no? Paano naka-apekto yon sa buhay nila, sa career nila, relationships nila, and yung imahe nila, no? I-relate nyo na siya dun sa buhay nila ngayon. So, yun, i-discuss nyo lang ano yung traits na yun that might influence, na siguro nakatulong yung pagiging extrovert niya, kaya siya ganito, no? He is doing well in
in public speaking or in his career. Yung low openness niya might have contributed to the to the ano of their marriage, no? Bakit nag-break yung kanilang relationship, no? Yung something like that. So again, mga ano lang naman to, impressions lang. Okay? Hindi naman tayo judgers, ha? Reflect on the consistency of their behavior across different setting of their life. So, paghihimayin ninyo din, may parts ba na naging consistent din yung behavior niya na pinapakita sa mga parts ng buhay niya or nag-iiba-iba rin siya, no? Next, compare and contrast their personality with theoretical expectations. Let's say, high openness in artists, no? High extroversion in entertainers. So, yun na, compare and contrast nyo na yung personality nila with what is expected. So, kung mataas yung openness ni Taylor Swift, it means that ganito siya, nakakapag-relate siya sa maraming viewers, something like that, no? High yung extroversion ni, sino ba yung mga kilalang artist na, wala na akong kilala kasi actually, no? Hindi na masyadong nanonood ng TV. So, ni person B, so it means na talagang ano siya, outspoken, very frank, ganyan, no? Provide also a psychological explanation of their behavioral tendencies. Like, ano kaya yung mga nag-cause nun kung hihimayin niya yung childhood life niya? May mga past traumas ba siya? Yung present life niya and yung views niya sa future, yung vision niya, no, comprehensively, that can further justify their behavioral tendencies. Gets niyo, no? So, yun yung part ng case analysis. So, I have no exact way or format of how you do this as long as you could provide all of this, no? This is just parts of how you can write the case analysis and insight. And another thing is you provide disclaimers or limitations of your investigation. So kahit na sa pinaka-last paragraph or last part ng case analysis ninyo, lagyan nyo siya ng mga limitations na it was just based from interviews and from news. Ganyan. Hindi nyo naman na-interview si ganyan, si person A or si person B. Oo. Gusto niyo classmate niyo yung gusto niyo yung classmate niyo yung gawa natin ng ganito. Magsabi lang kayo. Okay. Hindi, ano lang yan, joke lang yan. No? Conclusion, 2 paragraphs minimum. So ito na yung last part. Summarize your insights and provide a synthesis of your overall insight about the persons you have investigated. So ito na yung part na gagawa na kayo ng synthesis or summary, no? Overall, pagtingin nyo sa person na to, that person A is like this, like that. He seemed to be kind of ganyan, but at some points, he might have tendencies that he might be ganyan, ganyan, ganyan. So, ganyan. So, parang summary na siya ng lahat-lahat na na-explain nyo dito sa mga parts na yan, no? Summary na siya, no? Highlight also what the case studies show about the usefulness of trait dispositional theories and understanding people. So, ilagay nyo rin, no? Ano yung purpose, yung usefulness, yung utility, no, ng pag-iintindi natin ng trait and dispositional theories para mas maintindihan pa rin natin yung isang tao. Bakit mahalaga yung theories na to? Okay? That could be in the last part of your conclusion. At least lang na-verify natin na useful din yung mga ganitong theories. So, rubric for grading, clarity and background, 10 points. Clear, intro, and rationale, no? Claro. Trait identification, 5 points. Specific and observable traits are included. Theory application is 20 points. Accurate use of trait and dispositional theories. Kung baga na-contextualize nyo siya ng maayos, kaya malaking bearing to, no? Ang pinaka-importante kasi talaga sa akin, class, yung contextualization. Yung na-apply nyo talaga, yung what is in the theory sa real life. Next, analysis and insight, 10 points. The depth of interpretation and critical thinking. And last is the organization and writing, 5 points. Okay. Ayun, structure, grammar, and flow. So, total of 50 points. So, output requirement, format is 3 to 5. Hindi ko rin masabi kung ilang page, but 3 to 5 siguro. PDF siya in format, ha. You use APA format for the references. If may mga references kayo na mga ginamit, let's say news, articles, journals, ilagay nyo siya sa references section.
Submission is individual. Even you work by group, each one of you should have a copy and then submit it to the submission bin. Okay? Text format, I preferred Arial or Times New Roman 12. Okay? Kahit single space lang. Okay? See the paper format on the separate word attachment. Okay. So, dito na ako sa format. Okay, sa format na ako, no? Makikita nyo naman yung format. Nandito naman yung format. Ito yung parang layout template niya, no? Para, syempre, may guide kayo kung paano siya gawin. Wait lang. Okay lang ba? So, sige, violent reactions. May mga ano ba kayo dyan? Mga iniisip dyan? Medyo labag ba sa loob ninyo yung gumawa ng ganito? Or okay lang sa inyo? Give me a heart na lang kung okay kayo sa ganito. Wait lang. Bakit tayo may ganito? Wait lang. Okay. Give me a heart kung okay kayo sa ganitong assessment, please. Hello? Okay ba kayo? Oh, thank you sa mga heart ninyo. At least kahit pa paano na ano natin. Again, you can work individually if you would like. You could work by 4, by 3s, by 2s, by 1s. Kayo bahala. Hindi ko kayo pipilitin na i-grupo ko talaga kayo. Kasi alam ko rin na baka unfair din kung ako magde-decide, no? Later on. Sige, doon na ako sa format ha. Dito na ako sa format natin. Wait lang. So, ito yung format, no? Makinig kayo. Format. So, first page, you could see on the first page, you have case study of. Sinong person yun? No? Let's say, Alex Gonzaga. Ganyan. Hindi ko kasi kilala yung mga gusto niyo mga tao. No? Sige nga, i-ano nga sa akin, i-chat niyo yung mga taong parang naiisip nyo na, parang may mga idea lang ako na worth it i-investigate. I-chat nyo nga sa chat box, please. Tapos babasahin natin mamaya. Para lang malaman ko lang. Chat nyo sa chat box, class. Sino yung mga naiisip nyo na worth it pag-aralan. Make sure din naman na meron din kayong data na makukuha din. Okay? Yan in this one. Ganyan yung first page. Okay? Then, ito na. No? Chapter 1, 2 to 3 pages, or 2 to 3 paragraphs pala. No? Begin with a short overview of the individual you selected, include who they are and their background, their profession, achievements, and relevant context. So ito ay addition lang dun sa sinabi ko, dung mga contents din before. No? Explain the reason why you choose the person as your subject of your analysis. Refer to the instructions for the complete guide of the part. So basahin niyo yung dalawang in-include ko dito. Chapter 2 yung personality profile. Dito naman, present a descriptive account of the individual's personality, their observable traits, habits, values, and behavioral tendencies. Support your profile with concrete examples such as interviews, documentaries, public speeches, performances, or social media presence. Let's say si Marcos, no? Or si Duterte. Ay, mga ganon, no? This section should create a clear picture of the person's general personality before linking it to the theory. So next, application, chapter 3 of theories, application of theories. Ito naman, pwede i-per paragraph nyo siya, no? Yeah. Paragraph 1, kay Alport, no? You identify and explain the individual's cardinal traits, kung meron man, no? The central traits and the secondary traits. And provide example, paano nagre-reflect yun sa buhay ng tao. Mahalaga na hindi lang kayo basta nagsasabi na ganyan siya. Dapat merong kayong nakikita, no, na behavior na ganun talaga siya. Ano yung situations, bakit nagmamanifest yung ganong personality trait. Next, si Cattell, 16PF. So, relate the person's traits to some of Cattell's 16PF of personality factors. Select several factors like warmth, dominance, emotional stability, and discuss whether the individual scores high, medium, or low on these traits. So, hindi ko naman sinasabi na dapat lahat ng 16PF na pwede kayong pumili lang, no, ng mga factors na nasa tingin ninyo,
nag-a-appear sa person na yon. So, pag kaya nyong i-justify na mataas yung warmth niya, bakit? Okay? Siguro, let's say, mga 5, no? 5 mga factors. Pwede nyong ilagay. Basta hindi lahat nung 16 PF. Magdi-discuss lang kayo ng mga nakikita nyo sa person na yun. Ito naman, Eysenck's pen model. So, you evaluate the person according to an Eysenck's 3-dimension. Yung tatlo, yung pen. Psychoticism, extroversion, and neuroticism. So, you describe whether they have high, moderate, or low, high, average, or low levels of each trait using concrete examples. So, okay, bakit? So, yung tatlong to, kailangan ninyo i-investigate din sa person na to. Alam nyo naman, na-discuss ko naman, diba, yung ibig sabihin ng psychoticism and yung opposite tendency niya, diba? Yung superego function, extroversion, introversion, and emotional stability and neuroticism. I discussed that already to you. Ito naman yung big 5 factor, you rate the individual kung mataas, high, low, or average sila. And explain also why you said na mataas yung openness ni Taylor Swift by citing evidence from the individual's life, actions, and public image. So, make use to use credible information. Next, chapter 4, case analysis and insights. So, you interpret the findings of your trait analysis and discuss how the identified traits may have influenced the person's career path, decision-making, interpersonal relationships, or public image. You reflect on whether their behavior shows consistency across different settings and compare their personality traits with theoretical expectations. So, ayun, no? Dito na yung in-depth talaga, no? Example, artists typically show high openness, political leaders have high extroversion. Bakit kaya? Highlight both the strengths and limitations of trait and dispositional theories in explaining the person's personality too. So ito na yung disclaimer na part. Siyempre, hindi rin kasi talaga masasabi natin na ganyan talaga yung person. Kasi impressions lang natin to, no? Kumbaga, psych majors, gumagawa lang tayo ng impression sa buhay, sa personality, behavior ng isang person. Chapter 5, conclusion. Then now you will summarize the major insights gained from the case study, and you also give a short synthesis, a summary of the person's traits, conclude it with also the reflections of the usefulness of trait and dispositional theories and understanding real-life personalities. So, yeah, depende sa inyo. You may add subheadings or sections on this part. So, ang gusto ko sa conclusion is, kahit paano ma-summarize or ma-narrate ninyo yung mga essential, yung mga vital points. Synthesis nga, diba? Summary. Na si ganito, si Taylor Swift is how as was seen to be like this and like that. So, gagawan niyo siya ng parang summary na plus, conclude niyo yung mga kung paano nakabago, paano naka-affect yung personal, yung past or childhood life niya dun sa naging personality niya ngayon, or yung mga future goals niya. Then yung reflection din, no? Usefulness of the trait and dispositional theory in understanding personality. So, class, no, I encourage you not to use like ChatGPT kasi enjoy naman tong task na ito no? Sana talaga gawin niyo yung part na mag-research talaga kayo. Kasi kung ganun lang gagawin ninyo, magpa-video presentation na lang ako sa inyo, no? So, enjoy naman tong gawin, actually, no? Ito na talaga yung talagang trabaho talaga natin bilang psych major ka, no? List all sources used in the case study from books, journals, interviews, documentaries, and follow the APA format. So, kung meron kayong mga pinagkunan na articles or news, isalin nyo siya dito. Okay? So, format, no? Ito na yung format. Basta 12 yung format. Times New Roman or Arial. So, I suggest na lang na kahit single space na lang. Huwag na yung double spacing. Okay. Okay. So, when po deadline, sir? Okay, ito na. Kailan po yung deadline nito, sir? Okay, no? I give it in advance. Ngayon pa lang, binigay ko na. So, I expect you that you will submit before or on the due date. So, the deadline for this will be on... Sinagay ko dito. Kailan yung deadline nito? Okay.
Kailan yung deadline nito? Wait lang. The deadline will be on September 3. September 3. September 3. Okay? September 3 ang deadline nito. I hope it's clear for all. So, ilang araw ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have 8 days. For every late submission, may deduction of points na yun. The more na late yung submission ninyo, the higher the deduction of points. So, you spend the other rest of our meetings for you to work with your group mates or to work with yourself and for you to, start crafting your paper. Okay? So, now, I'll open my doors to questions. Sige, magtanong na kayo ngayon, please. Sige na. Anong questions nyo? Sabihin nyo na. Baka mamaya merong mag-chat sa akin. Sir, ito yung question ko, sir. Ganito, ganyan. Sabihin nyo na ngayon para lang, also for the benefit of others din. Para din ma-inform din sila. Sige, sinong gustong magtanong sa atin? Any question lang or concern nyo lang, sige, sabihin nyo na ngayon para at least alam ko lang and I can address or clarify that to you. Klaro ba? Clear ba siya for you, yung kailangan yung gawin? Sure kayo, ha? Baka may mga magtanong sa akin yan pagkatapos nito. Ngayon yan lang sabihin or i-chat nyo kung medyo nahihiya kayo. Sige. Okay lang yan kung may mga kayo. Sure kayo, ha? Okay. No questions. Sige nga, gusto ko malaman yung mga persons na gusto nyong mga naiisip nyo lang na karapat-dapat na pag-imbestigahan at pag-aralan. Oo. Chat nyo lang, class, kung sino, para at least may mga ideas ako kung sino yung mga taong ito. And para din masabi ko kung worth it ba siyang pag-aralan or hindi. Sige daw, mag-type in lang kayo ng mga pegs nyo lang, ng mga individuals. Again, it should be non-fictional. Si BBM, sir. Sino si BBM? Okay, sige. Approve. Okay. Yes, political leader, approve ko yan. Sige. Pedro Pascal, sir, quite noticeable and quite anxious. Okay. Hindi ko to kilala, pero I guess may mga kayo na hindi ko rin kilala bilang hindi ako Gen Z. Sino pa, Sino pa yung mga feeling niyo na marami kayong pwedeng mapagkunan ng data rin? Si Tony Fowler, sir. Tony Fowler. Kayo bahala. Ano ba yung mga si Tony Fowler talaga. Ano ba yung niya? Hindi ko alam. Tatawa lang ako. Robert Downey Jr. Pwede rin kasi sa mga international din kayo pumunta, no? Yung may mga documentary, sige na, para meron na akong mga ideas. Robert Downey, no? Or Inday Sara Duterte, yung mga ganyan, yung mga natin, no? Sino pa ba? Wala di akong maisip, no? Yung mga tumatak, yung mga nagkaroon din ng mga experiences na marami kayong mapagkunan na information din. Bakit sila naging ganito, naging ganyan. Jalen Hurts, NFL quarterback, Philadelphia Eagles here. Okay, sige. Pwedeng athlete kung gusto ninyo. No? International daw, sir, si Tatay Digo. Tatay Digo, international. Okay lang. Yes, Duterte, okay lang. Approve. Walang problema doon. Sino pa? Kung gusto niyo naman din sa local, makinig kayo doon ng mga Tony Talks kasi parang doon kasi na i-elaborate yung mga childhood experiences din nila from an interviews. Marami ding mga nasi-share sila, bakit sila naging ganun, yung turnout, no? Kung gusto niyo na sa local context kayo pumunta. So, ako, accept ko din naman yun kasi, interview talaga yun nila, no? So, ayun. Pero, maglagay lang talaga kayo ng disclaimers kung ano lang yung mga pinagkunan ninyo.
hindi talaga siya kabuuan. Ito talaga yung person na to. Or sinong gusto na classmate nila yung pag-aralan nila. Yung classmate nila yung pag-aralan nila. Ganyan. Sino pa ba? Sino pa bang class? Mag-ano kayo? Mag-isip pa kayo. Mga artists natin. Sino pa ba yung mga idols ninyo? Yung or gusto nyo international? Gusto nyo ba ng mga Korean? Ganyan. Pumunta kayo sa ibang ganyan. Pero syempre, dapat may makuha din talaga kayong information if gusto nyo talagang pumunta talaga dun. Pero dapat real life. Hindi yung fictional siya. Hindi yung character sa isang series. Sino pa ba yung mga Si Mommy Jopeta. Hindi ko kilala yan. Si Mommy Jopeta. The Kardashians. Sige, kayo bahala. Pero isang person lang ha. Kung si Kim Kardashian, sige, kayo bahala. Okay lang din. Basta marami kayong pwedeng mapagkunan na information. No? Ganyan. And, umiwas kayo sa mga chismis. I think may mga naman kayo, diba? You have clinical eye na rin. So, madali nyo na rin malaman kung is this really objective ba yung sinasabi nito or talagang chismis lang na ginawa, ganun. Sino pa bang mga pwede niyong pag-aralan? Or gusto niyo ako na lang mag-assign ng mga Gusto niyo 'yon? Ako na lang magbigay ng mga pangalan tapos kayo na lang mag-investigate. Diba? That's why I want it na kayo na mag-isip kasi feeling ko mas mag-ignite kayo kung gusto niyo yung person na inyong pinag-aaralan. Kaya please enjoy itong activity na to, class. Huwag niyo lang siyang sayangin na mag-chat GPT lang kayo. Please enjoy ito, Sana talagang gawin niyo yung work talaga para mapag-aralan yung taong yun. Can I get a commitment na hindi lang kayo magsasubmit ng ChatGPT work? Pwede ba yun? Yes, sir. Kasi pwede natin gawing video presentation kung gusto nyo naman, Oo, gusto ko lang talaga ng commitment na hindi ChatGPT yung magiging trabaho ninyo sa akin, Kung may effort kayo, gamitin yung mga utak ninyo. Ganun. Sige. Question. Sige, mga tanong. Question. So, I will give you the rest of the class schedule for you to craft. To do, Kung ano man yung dapat gawin. Kung ano yung paper na ninyo, Makinig kayo ng mga interviews, hindi lang sa hindi lang siya written Pwede rin sa interviews, mga ganyan, as stated in his interview on TV Patrol, mga ganon example. He mentioned that, ganyan. So, hahanapin ko yung mga parts na yon. Kasi madaling magsabi na ganito yung person. Pero, pag once gumagamit na kayo ng mga ganon na maraming sources of data, yun ang kailangan ko. Hindi lang isa. 'Di ba? So, kailangan talagang halukayin ninyo lahat ng sources, internet sources, na pwede nyong makuha sa buhay ng person na to. So, kasali yung past experiences yung childhood. Sige, questions guys, para matapos natin yung mga mga queries ninyo. So, lahat kayo, kahit grupo kayo, kailangan mag-submit, sa submission bin. Kailangan yung isubmit sa LMS ninyo. Okay? Questions? Clarifications? Tsaka hindi kailangan merong mental disorder yung person, Pwede kahit normal. Kasi yung mga trait and dispositional kasi, hindi naman siya nag-explore ng mga ng mga mental symptoms or mental health symptoms or problems. Healthy personality din kasi yung sa iba. So, not necessarily din na talagang dapat merong mental health problem yung person. So, sino? Mas feel nyo ba na gawin natin video presentation to?
ano man. Gusto niya gawing video, ano siya, video presentation. Or hindi lang. Kung magsabi kayo Mas, hindi lang. Ha? mas ano siya, sir. For me, sir, ang thought ko kay kung yung video presentation, which is, sir, kay mas prone siya sa chat GPT, sir, kay siyempre magawa-gawa ng mga script. Kaysa yung, ano, good, sir, yung i-document siya, sir, kay matest, jud mo siya, sir, o niya Yes. nabasa. Hanapin ko yun, ha? Hindi lang yung, ano, I guess hindi kayang gawin ni ChatGPT yung mga, as from the interview of ganito, ganyan. Kaya please, you do the work, class. Yun lang, basahin nyo ng maayos, mag-research lang kayo about the person. Huwag lang kayong mag-submit ng ChatGPT work, ha? Sayang din kasi. Experience to, class. May mga matututunan kayo dito sa ganitong experience na paggawa ng mga case study. Ito rin yung gagawin nyo rin sa mga future courses nyo rin. Yun yung trabaho natin as psych majors, no? Ganun. So, sana gawin nyo siya without less relying to ChatGPT, please. Ha? Yes, Christian. Pero, sir, for example, sir, yung mga grammar at saka yung parang i-correct ko ng mga sentences, sir, para mas refine siya basahin. Okay lang yan siya, sir. Ako, wala akong doon. I don't see it something wrong. Improve this or improve the clarity, grammar, or structure. Progressive naman tayo na school. Use it ethically. Yung ChatGPT. Oo. Okay ako doon. Basta sa akin, gusto ko talaga makita saan kayo naghanap ng mga sources na to. Yung lawak, yung depthness. Kailangan kong makita yun. Kasi babasahin ko yung mga parts na yun eh. Saan sila nagkuha ng sources na to? At saka yung disclaimers. Disclaimers ba? Mag-disclaimer din kayo. No? Sure kayo kay Tony Fowler? Sure talaga kayo? Sino pa? Oo, sir, marami man yung video, sir. Pero syempre, gawin yung objective din naman. Alam ko naman na meron din siyang paano siya naging ganong klaseng woman, no? Ganon. Basta gumamit kayo ng mga credible sources. And, kung yung credible, hindi lang issue, ganyan. So, sino pa ba? Sino pa ba mga pwede nyong naiisip? Political leader, sino pa ba? Wag lang ako, ha? Basta yung hindi na yung sino pa? Questions. Joy may question, Bea may question, Christine, Arian, Theo. Wala po. Okay, David, Ashanti, Janina, Christian Von, may mga question ba? Sure ha? Sigla na po yung mag-message ako, wala na ako i-explain. Kanina part. So, ang deadline Sabrina Carpenter. Unsa? Sabrina Carpenter, sir. Okay, bahala. Okay lang sa akin yan. Basta meron kayong mga makukuhang credible sources talaga. Na mahuhukay yung childhood niya, yung past niya, ganun. Hindi lang yung kung sino siya ngayon. 'Di ba? Yun naman ang goal natin, 'di ba? Alamin din natin yung history niya, yung past niya, yung childhood din niya. Paano siya naging ganitong tao ngayon? Siguro ang sa akin siguro kung akong gagawa nito is Taylor Swift ang gagawan ko siya ng yung from the yung 'di ba songs niya, 'di ba? Yung mga meaning yun sa life niya. So magandang yun. For me kasi millennial ako. Iba rin naman yung generation ninyo, no? Sino pa bang mga pwede ninyong anuhin? Marami actually, class. Marami talaga. So, questions? Sige na, questions. So, wala mag-chat, ha? Char lang. Kaya, ako anang sa inyo hatanan. Gi-discuss sa inyo, ha? The groupings, is it okay? The group members, sakto lang ba? More than sakto, di ba? Okay lang, Christian, ang mga group, Sorry, sir, na-miss ko siya kanina, sir. Ilan ganang maximum, sir? Okay, balikan natin, ha? Sige. Again, sa to. So, ganito. Okay, the group setting, okay.
maximum of, I guess na, ano man po na ako ni ganina. You can work maximum of 4 members. Walay sobra ha. Sir, pwede 5. Dili pwede 5. 4. 4 members and below. Okay? So, pwede 3, pwede 2, pwede 1, pwede put 4. Mo bahala. Okay? Naana siya tanan sa inyuhang instructions. So, this will be your assessment. So, what else? Miara, naki-question? Na sila, ano? Ang lain. Okay, sige. So, I now assume that everything is clear na. So klaro na ta, no? Wala na questions and mga ano pa, ha? So, if there are no questions, again, you will use the remaining time for Module 1 to craft this, no? This type of assessment, no? And if you want to work with your classmates, then choose your classmates, no? And kamo na bahalaan na. Okay? Kato lang. So, if you want to work individually, wala po problem sa kuapot. Wala issue. Sige. No questions. So, perhaps we could call it a day. Thank you very much, everyone. Hope you had a fun long weekend. Daghang salamat and see you pohon.